ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, napanatili po ng Bagyong Goryo ang lakas nito habang kumikilos pa Batanes. Ang magiging lagay po ng panahon hanggang weekend, yan naman ang ating alamin kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani, maulan ba ang ating weekend? Yes, Connie, patuloy na magpapaulan yung Bagyong Goryo dyan sa Luzon, malaking bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas, kasama na ang Metro Manila. At sa katunayan, nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 dyan sa may Batanes Group of Islands. Makakaranas sa maulang panahon yung nabanggit na lugar. At namataan ng pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 360 kilometers dyan sa may silangan ng Basco, Batanes. At taglay nito, ang lakas ng hangin umaabot sa 105 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong 130 kilometers per hour. Inasahang kikilos ang bagyo west-northwest o northwest, hilagang kanluran yan sa bilis na 15 kilometro kada oras. At sa latest forecast track ng pag-asa, magpapatuloy yung kilos ito pa northwest at posibleng lumapit ito pero hindi tatama dito sa may Batanes, tatawid ng Taiwan bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa linggo ng umaga. Yan ay kung hindi magbabago yung direksyon at bilis ito. At base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulang panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dyan sa may Ilocos, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. At kumisan, malalakas na ulan yan, yung nakikita nyong kulay orange. Sa Bicol, hanggang katamtamang ulan ang inaasahan dyan. At yan ay dahil malakas pa rin ang habagat, asahan din ang maulang panahon ngayong weekend na kung saan araw ng Sabado nananatili ang ulan dito sa may western section, Ilocos Region, Central Luzon hanggang dyan sa Calabarzon at Mimaropa. At sa araw ng Linggo, ang bagyo ay nakalayo na dito sa atin. May mga pag-ulan pa rin, lalong-lalo na dito sa may Northern Luzon. Kaya yung mga pupunta po ng Northern Luzon, maging handa kayo sa maulang panahon ngayong weekend. Sa Visayas, maaliwalas ngayong araw na ito ang panahon maliban dyan sa mga pag-ulan sa may western section. At pagdating ng Sabado, muli na namang makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng thunderstorm ang malaking bahagi ng Visayas, Sabado ng hapon, maging sa Linggo ng hapon. At sa Mindanao na kung saan ilang araw silang hindi nakakaranas ng mga pag-ulan, tulad ngayong araw na ito, may mga mahinang pag-ulan dyan sa may Caraga at Northern Region. Pagdating ng araw ng Sabado at Linggo, pagdating ng hapon, muli makakaranas naman ng mga pag-ulan na kumisay malalakas, dulot ng thunderstorm ang malaking bahagi ng Mindanao. At dito sa Metro Manila, maulan ngayong araw at sa araw ng Sabado, bukas, patuloy na makakaranas ng monsoon rain ang Metro Manila. Yung dilaw na yan na nakikita nyo hanggang sa Linggo. Pero pagdating ng Linggo, mas mahihinang ulan na lamang ang aasahan natin. Connie? Yes, Mang Tani, yung sinasabi naging tropical depression na rin yung low pressure area na namataan naman sa may West Philippine Sea. Ano daw ang epekto niyan? Kasi may mga nagsasabi baka naman magsanib pa ito, 'di ba? Dito kay Goryo. Yes, Connie, tingnan natin itong posisyon, itong tropical depression na nabanggit mo, nasa labas siya ng Philippine Area of Responsibility, nananatili yan sa labas ng PAR, at sa ngayon, tumutulong yan. Ito yung sirkulasyon ng Goryo para hatakin yung hanging habagat na nagpapaulan nga dito sa malaking bahagi ng Luzon. At dito sa wind map, doon sa binabanggit mo, ito yung forecast na kung saan tatawid yung bagyo dito at tatama sa Taiwan. Pero itong binabantayan nating tropical depression, sa ngayon, mababa yung posibilidad na magsanib sila. At kung magsanib man yan, Connie, nasa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility, pero magpapaulan pa rin dito sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.